Naliligo na ba kayo? Bakit ka ganyan? Bawal hindi maligo ngayon ha. Nangangamoy. Lalo na kung lalabas kayo ng bahay, nako, hindi po maganda sa pakiramdam yan. Nagtatanong lang naman. Delikado rin magkasakit ka agad dahil nga po sa init ng panahon, posible pong magkaroon kayo kaagad ng sakit. Para bang kasi ang Lalo na makaranas ng heat exhaustion. pinag-ibang buwan. Iba po kasi yung pagiging presko ng pakiramdam kapag nakapaligo. Hindi na sa bulong Ayan ha. namin mas Ay, magandang umaga po silang pa mga kapuso nating nakikinig sa atin ngayon. Sina Anesito Magleo. maligo. Ayan ha. Bakit ka ganyan? Si Joy Ann Montilla, magandang umaga. Uy, Giselle Ricafort. Nangangamoy. Itong babaeng ito kung saan sang dalampasigan at mga beach resort nagpupunta eh. Tanong Buti ka pa. pagkainit balik. Samantala mga kapuso, na pag-uusapan po yung init ng panahon. Huwag pong init ng ulo ha. Ang kailangan natin yung init ng panahon maibsan. Kaya kinakailangan maligo at syempre habang naliligo dapat din matuto tayong magtipid sa tubig. Teka na, pag-usapan natin yung init-init na yan. Sa ating linya na po ngayon ang tagapagsalita ng Task Force El Nino. Maligo. Syempre pa, walang iba po. Ay naya. Si Assistant Secretary Joey Villarama. Sir Joey, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga, Sir Manny. Magandang umaga sa mga taga-subaybay mo. Ayan. Sir Joey, una sa lahat, makikibalita lang kami dahil nung nakaraan may mga binabantayan kayo ng mga lugar na maaari pong nakakaranas na o nadagdag na. Dagdagan na ba yung mga lugar natin na nakapagtatala po ng tagtuyot? At kumusta po yung mga pagbabantay ninyo sa mga lugar na ito? Opo, actually, Sir Manny, as of yesterday po, officially sa tala po ng Office of Civil Defense dahil sila po ang Secretariat ng Task Force El Nino, nasa 18 bayan. So, kabilang ka ng isang buong probinsya, which is Occidental Mindoro. Pero kasi sinasabi ko na, kaya ko nasabing almost 20 kasi breakdown ko na yung buong probinsya ng Occidental Mindoro. So, may 11 bayan doon. Tapos meron pang 7 bayan, meron sa Romblon, meron po sa Palawan, meron din sa Oriental Mindoro. Zamboanga Peninsula meron din po. So, kaya nasabi kong 18 na bayan, pero po kasi sa balita, meron po tayo naririnig gaya ng Cebu City na 28 barangay na nag-declare ng state of calamity at yung Iloilo City din nag-iisip na mag-deklara. So, inaantabayan na natin yan. So, more or less nasa 20 po na cities or towns this week po ang nag-declare ng state of calamity. At syempre, binabantayan po natin yung ilang bayan kung magde-declare din sila ng state of calamity. Opo, Sir Joey, syempre, una sa lahat po, ang tanong ng mga kababayan natin, bakit ba nagde-declare ng state of calamity? Nababanggit namin sa mga balita na ito ay para magamit yung pondo. Ang tanong ng iba, ano yan? Baka naman kung saan lang dalhin yan. Ano po yung pangunahing dahilan para po sa deklarasyon ng state of calamity at ano po itong mga pondong pinag-uusapan na kinakailangan magalaw? Opo. Kasi kapag hindi po nagdedeklara ng state of calamity ang isang bayan o probinsya, hindi po magagamit yung naka-standby po na calamity fund. So, bawat LGU po meron pong calamity fund yan na magagamit sa tuwing may bagyo, may lindol o gaya nito yung matinding pagtuyo po. So, nakikita natin sa balita na sobrang natutuyo na yung mga palayan, yung mga sakahan. Pero, wala pong magamit agad na pondo yung LGU. Although ang national government po sa pamamagitan ng Task Force El Nino ay nagpapaabot po ng tulong, hindi po to the full extent of yung pondo ang nagagamit kapag hindi po nagdedeklara ng state of calamity. Pero yun nga po, ang kailangan pong may masunod po na criteria bago po makapagdeklara ng state of calamity ang isang bayan. So, ano po yun, dapat 15% ng population yung apektado, 30% ng kabuhayan ay apektado. Tapos may mga structure, in the case of Baguio siguro o Lindol, may mga important structures gaya ng mga paaralan o hospital na apektado din. So, meron po kasing ibang LGU na hindi pa umabot sa criteria na yun. So, hindi po nila magalaw yung local calamity fund nila. Kapag nagdeklara rin po kasi ng state of calamity, doon na po pwedeng pumasok yung tulong naman mula sa national government. So, yun po yung kahalagahan ng pagdedeklara ng state of calamity.
Opo, Sir Joey, ito, pasensya na, bigla lang namin naisip. O nga naman, sa problema po natin sa tubig, lalo't pag nagdeklara po ng state of calamity, ibig sabihin yan, apektado na rin ang serbisyo po ng tubig sa iba't ibang mga tinatawag na vital institution, mga ospital, syempre yung mga ampunan na umaasa po ng tulong lamang yan at maging po sa ilang pa mga tanggapan ng gobyerno na kung saan kinakailangan po itong mga supply na ito ng Bureau of Fire Protection sa pagtugon po sa mga sunog. Ano po yung mga hakbang na ginagawa? Halimbawa, diyan sa Cebu, 28 barangay nga binabanggit ninyo. Dito po sa Occidental Mindoro at maging sa Oriental Mindoro, ano po yung mga tugon na ginawa na nila at yung suportang ibinibigay naman po ng national government para sa kanila? Yung immediate po na support para po dun sa mga nagdedeklara ng state of calamity dahil po sa water crisis. Yun po yung paggarasyon ng tubig, galing po dun sa mga tanker po at saka nagpapa-set up po ng mga tinatawag na stationary o static tanks. Pero base po sa pagmamonitor namin, in particular dun po sa Cebu, naghahanap pa po kasi ng alternative. Kasi hindi naman po natin pwedeng sabihin na, nawalan ng tubig ng isang bayan, papasok ang Task Force El Nino, ito po magbibigay kami ng tubig. Ang tanong po kasi talaga is, saan kukunin yung tubig kung nawalan nga ng yung primary source or yung regular source natin. So, ang immediate intervention, obviously, is yung magbibigay ng yung mga tubig na nasa tangke nga, as I mentioned, at yung mga bottled water para po sa pang-inom na mga tao. Pero ang medyo kailangan pong dumaan sa masusing research or yung pag-geosurvey is kung paano makakahanap ng alternative source. Yung alternative source pwedeng surface water source yan kung hindi yung dating dam ang pagkukunan pwedeng surface water source, pwedeng deep well, pwedeng shallow tube well doon po. Basta ganun po ang approach. Yung immediate po na intervention is yung tubig na pang-inom at magagamit sa household. Tapos naghahanap po ng alternative source to replace po yung natutuyo ng primary or regular source. Opo, sir, kasama ba sa mga binabantayan ninyo, mga pag-iingat din po na ginagawa yung masobrahan naman ng gamit doon sa tinatawag na groundwater? Yung tubig po sa ilalim ng lupa? Actually po, nung February, nung in-inaugurate ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. yung Davao Bulkwater Project, sinabi niya na nagkaroon na ng policy shift ang ating gobyerno na hindi na tayo aasa o maghuhukay masyado ng mga deep well po para pagkunan po ng tubig. Sinabi niya na mayaman po sa surface water sources ang bansa, kaya dapat din po ang itap. At base na rin po sa input ng mga geologists at yung mga nakausap ko na provincial agriculturists sa pag-iikot natin nitong panahon ng El Nino, hindi po kasi talaga, hindi lahat ng aquifer o yung water table po sa ilalim ng lupa madali pong mag-recharge. Kasi ang kadalasan po niyan, gagamit kayo ng tubig mula sa ilalim, huhugot kayo, tapos mare-replenish yan or mare-recharge the next day. Pero dahil nga po matindi yung tagtuyot at walang pag-uulan, mahihirapan pong mag-recharge yung ilang aquifer na regularly pinagpupunan ng tubig para sa irrigation or for whatever purpose. So, yun din yung problema po. So, at saka rin po, syempre, pag naghuhukay tayo, maraming butas tayo ginagawa sa lupa. So, hindi rin po magiging, hindi naman po sinasabi na every time po na gumawa tayo ng deep well, may possibility na magkaroon po ng liquefaction na tinatawag po yung pagbuho po ng lupa o yung magkaroon ng safe hole. Pero yun nga po, marami pong surface water sources, so dapat yun po ang itap natin alinsunod po sa direktiba ng ating Pangulo. Sir, ito ba, alam natin kasi parang pagkakatindi ko merong batas parang tama po ba yung water catchment na pinatutupad na sa ibang lugar, kapareho ang Marikina, alam natin meron yan. Ito po ba ay magiging pambansang polisiya na bilang paghahanda po sa mga ganitong sitwasyon na dapat bawat lokal na gobyerno, mapamunisipalidad, lungsod at lalawigan magkaroon ng ganitong pasilidad na sasalo ng tubig, ng ulan para pwedeng magamit sa mga panahon ng pangangailangan? Napag-usapan po yan sa mga meeting sa Task Force El Nino, Sir Manilo. So, kasi alam naman natin na may 62% chance na mag-shift to La Nina yung climate pattern natin after El Nino. So, isa sa mga direktibas na pag-usapan ni Secretary of National Defense Gilbert Teodoro
na siya nga tumatayong chairman ng Task Force El Nino is paano na nga yun. So, pag El Nino, extreme heat at drought at kakulangan sa tubig po ang binubuno natin. Tapos pag La Nina naman, kapag yung regular La Nina is sobra-sobra na yung tubig, nagbabaha. So, obviously, for the yung long-term plan po, kailangan po talaga ng tinatawag nila impounding or catchment system. At saka may ongoing naman pong project ang National Irrigation Administration para po sa tinatawag na high dams or reservoir. Pero syempre, ano po yan long-term po yun. The fastest that a dam can be made is mga 3 years according to NIA. So may ongoing, meron pong matatapos na proyekto by the end of 2024, 2025, hanggang 2028. Pero yung sinasabi niyo po na immediate is meron po. So ano po yun? Dito sa Metro Manila, ang MMDA naglabas po ng catchment system design. Ipapakalat po sa mga LGU para po yun magsalo po o magsapod or mag-impound po ng tubig ulan. At saka po, yung DSWD, may Project Lawa sila, although it's primarily for aquaculture or yung alternative source of livelihood po. Pwede po yan na pag-imbakan ng tubig para po mapagtunan kapag may pangangailangan, lalo na sa panahon ng tagtuyot. So, tama po yan. Tinitingnan po talaga yung short-term at saka yung long-term solutions para po makapag-ipon po tayo ng tubig. Dahil kahit wala pong El Nino year na dinedeklara, yung tagtuyo talaga natin ay every year yan pag summer season. Panghuli na lamang po, Sir Joey, may nabanggit lang si Alvin, isa sa mga tagapakinig natin, kaibigan natin. Sabi niya, sa ibang bansa, kasama na sa Israel, meron silang sistema ginagamit na yung tubig dagat napoproseso para pwedeng magamit, para maging potable, ika nga. Ito po ba isa sa mga paraan, long-term na plano na kinukonsidera ng ating pamahalaan? Marami pong nagtatanong sa akin yan since day one pa lamang ng pagtatalaga sa akin ng spokesperson ng Task Force El Nino. Pero isa sa mga nakausap ko isa sa mga opisyal sa Occidental Mindoro, dahil ang Occidental Mindoro ay napapaligiran ng tubig, no? Ang sabi po kasi nila, yan, magasto po ang desalination system. Although nabanggit yung Israel, may nakausap po akong isang kasamahan natin sa media, nag-o-offer na po ang Israeli government ng desalination technology po dahil ginagamit po nila yan. So, I'm not privy to the details po kung meron pong nag-reach out o nakikipag-usap sa ating gobyerno about it. Pero obviously, dahil po hindi naman po ngayong taon na niyang El Nino, at sabi ko every year, kahit regular summer season, may possibility talaga na mabawasan yung sources of water natin. Pwede pong tingnan yan as a possibility para po as a long-term solution. Panghuli na lamang po, ito, huling-huli na po talaga. Ano po may papayo ninyo? Paalala ninyo sa mga kababayan natin dahil sabi nga po ng Pag-asa at maging ng mga iba pang mga agency, kahit ang taginit po natin hanggang Mayo lang, ang epekto po nito pwedeng tumagal pa. Ito pong El Nino. Tama po yun, no? Kahit after May, when El Nino is expected to fizzle out, yung next 3 months or 2 to 3 months after that is kahit mag-shift po sa La Nina, parang below normal pa rin po ang ating mga pag-uulan. So, practically, tagtuyot pa rin. So, paulit-ulit po namin hinihiling o hinihikayat ang ating mga kababayan na patuloy po tayo magtipid sa ating resources gaya ng tubig, kuryente, pati na rin po pagkain dahil hindi po natin alam kung ano po yung magiging sitwasyon natin in the next 2 to 3 months. So, mabuti na po, although may pagkakanda po ang gobyerno, hindi po natin masasabi na kung bigla pong matuyo ang ating sources of water or biglang magka-problema po sa power generation natin for whatever reason, mabuti po yung handa tayo at tulong-tulong po tayo para maalpasan po natin yung epekto ng El Nino. Ayun, Sir Joey, muli po maraming salamat po sa mga impormasyon at mga payo po na inyong ibinabahagi. Sa susunod po, sana magkaroon pa rin tayo ng pagkakataon po na makapagpalitan ng impormasyon at makakuha po ng datos galing sa inyo kasama ng mga paalala para sa ating mga kababayan. Thank you po. Maraming salamat sa pagkakataon, Sir Manny. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga mga kapuso. Ang tagapagsalita po ng Task Force El Nino, si Assistant Secretary Joey Villarama.